Mga kababayan, isang napakalaking blind item muna ang bubuksan natin ngayon bago natin ibaksak ang pinakamalaking truth bomb ngayong linggo. Sino itong opisyal na akala mo kung sinong malinis kung makapagsalita? Akala mo kung sinong righteous pero kung bumanat sa kapwa politiko ay parang walang bukas. Ang lakas magsabi ng sabog, ang lakas magbintang pero nung pinalagan at hinap mo na ng isang tunay na taga Davao, biglang napatras? Pwera biro mga kababayan ha, si John Vic Rimulya na nga ang pinatutungkulan natin dito. Sinabihan ba naman daw ng nasabog si Pulong Duterte? Pero teka, bakit hindi pinalampas ng isang Duterte ang ganyang klasing pambabastos? Si Pulong nag-resback. Hinamon si John Vic ng harapan, walang kurap, walang takot. Ano ngayon ang gagawin nitong si John Vic na akala mo kung sinong matapang sa social media at sa mga interview. Ngayon, itatanong natin ang diretsyo. Ay, nako, sino ba talaga ang sabog sa inyong dalawa pagdating sa serbisyo publiko? Pag-uusapan natin yan. Hihimayin natin ang bawat detalye dito lang sa ating Deep Explainer. Kaya bakit ba natin kailangan pag-usapan ito, ha? Bakit ito mahalaga sa ating mga kababayang masa, sa mga OFWs na nagpapakapagod sa abroad at sa bawat taxpayer na nagpapasahod sa mga taong ito? Dahil habang ang bansa natin ay humaharap sa krisis, habang ang mga ordinaryong Pilipino ay nagkakandara pa kung paano pagkakasyahin ang budget sa araw-araw, heto ang mga elitistang trapo nagbabangayan. Pero sa banggang ito, makikita mo kung sino ang may totoong malasakit at kung sino ang gumagamit lang ng political diversion at demolition job para isulong ang kanilang sariling interes at estratehiya. Itong si John Vic Rimulya, kung makapagsalita, parang hawak niya ang moral high ground. Pero ang tanong ng bayan, ano ang basihan mo para tawaging sabog ang isang hinalal na opisyal? Ito ba ay gawa-gawang kwento lang para sirain ang imahe ng pamilyang Duterte na alam nating matagal nang tinatarget ng kasalukuyang administrasyon? Samantalang si Pulong Duterte, mga kababayan, hindi basta-basta umuurong sa hamon noong narinig ang patutsada. Diretsyong sumagot, sabi niya, "Huwag mo akong daanin sa ganyang pananalita. Kung matapang ka, harapin mo ko. Iyan ang laking Davao, may paninindigan. Hindi tulad ng iba dyan na kapag napwersa na ng katotohanan, nagiging balat sibuyas at nagtatago sa likod ng kanilang mga makapangyarihang posisyon." Kaya bago natin pasukin ang pinakamalalim na pagsusuri sa ating Deep Explainer, sandali lang mga kababayan. Sa mundo kung saan ang kasinungalingan at ang mga bayarang troll ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil ng may mga pangyayarihan. Pero hanggat kasama ko kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Pindutin nyo na ang join button dyan sa tabi ng subscribe. Sumali na sa aking YouTube channel membership dito sa #WalkWithLan at tulungan natin ang ating komunidad na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang inyong piso o barya para sa membership ang siyang nagbibigay sa atin ng kalayaan para ipagpatuloy ang ganitong klasing matapang na pagbabalita. Salamat sa lahat ng mga pioneers natin at kita-kits tayo sa laban. Okay, pumasok na tayo sa karne ng ating talakayan. Ano ba ang ugat nitong pambabastos ni Secretary John Vic Rimulya ng Cavite at ng DILG or Department of Labor, Interior and Local Government Interior and Local Government. Muntik pa tayo magkamali. Ano ba ang ugat nito Gagamit tayo ng utak dito. Hindi tayo basta tuktor ng kwento ng tulad ng mga bayarang analista. Ang tuta ng sistema versus paninindigan ng Davao.
Okay, tignan ninyo ang track record ha. Ang track record. Sino ba ang laging nakasandal sa kung sino ang nakaupo sa Malacanang? Sino ang parang tuta na sunod-sunod na sa kung anong utos ng mga nasa itaas para lang maprotektahan ang kanilang teritoryo? Itong pambabato kay Pulong Duterte na sabog daw ay hindi isang simpleng insulto lang. This is a calculated demolition strategy. Gusto nilang ilihis ang atensyon ng publiko sa mga totoong issue ng bayan, ang issue ng korupsyon, ang mga hindi maipaliwanag na pondo at ang mga kapabayaan sa ekonomiya. Mga kaibigan pero nagkamali sila ng bilangga. Pulong Duterte is not someone you can just push around with cheap insults. Nung hinamon ni Pulong si John Vic, ang mensahe niya ay malinaw. Kung may ebidensya ka, ilabas mo. Huwag kang magtago sa likod ng mga mabulaklak at mapanirang salita. Okay mga kababayan alalahanin natin ang batas. Sa ilalim ng ating legal framework, kapag nag-akusa ka, nasa iyo ang burden of proof. Hindi pwedeng dahil rimulya ka ng Cavite o dahil sip-sip ka sa administrasyon ay may lisensya ka na para magbintang ng kung ano-anong ano-ano nang walang pinagkahawakang matibay na basihan. Kung talagang malinis ang intensyon mo, bakit hindi mo harapin ang hamon? Oy, John Vic, galaw-galaw naman dyan, Huwag puro press conference. Sabi nga ni dating Senador Antonio Trillanes, huwag puro soundbite na paborito na ang mga bias na media. Ang hinahanap ni Pulong Duterte, anak yan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at kapatid ni Vice President Sara Duterte, na inaasahan natin magiging Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Ay nahanap ng sambayanang Pilipino ay ang iyong tapang na patunayan ang mga sinasabi mo. Kung hindi mo kaya, ibig sabihin yan, gawa-gawa lang yan. Ibig sabihin, nagpapanik ka na dahil unti-unti nang namumulat ang masa sa tunay na kulay ninyo. Ang pamilya Duterte, mga kaibigan, mula kay Tatay Digong hanggang kay Pulong ay kilala sa diretsyong aksyon. Kung may laban, may laban. Kaya nung hinamon ni John Vic, ipinakita lang ni Pulong ang liderato na hindi kayang bayaran o takutin ng mga elitistang politiko sa Maynila. Okay, at ngayon para sa ating huling hirit at pagtatapos ng ating matagal na talakayan, dumako na tayo sa ating pinakahihintay na segment, ang paliwanag ng henyo o ang hatol nilan. Anong hatol natin sa banggaang John Vic Rimulya at Pulong Duterte? Napakasimple lang mga kababayan, ang politika sa Pilipinas ay parang laro ng baraha. May mga politikong kapag walang maipakitang magandang gawa, ang tanging alas na lang na hawak ay ang manira ng kapwa at mangimbento ng ingay para mapag-usapan. Iyan ang ginagawa ngayon ni John Vic Rimulya. Balat sibuyas mga kaibigan Okay. Balat sibuyas talaga na bumanat. Pero nung tinatapatan ng tunay na hamon ni Pulong, biglang naging tahimik na parang bula. Ang hatol ng bayan ay malinaw. Hindi na muling maiisahan ng mga mapanirang trapo ang gising na gising ng masang Pilipino. Ang ating mga matatalinong kabataan, at ang ating mga bayaning OFWs, kung matapang ka sa salita, panindigan mo sa gawa. Pulong Duterte showed them what real grit looks like. Mag-comment po kayo sa ibaba kung ano ang inyong opinyon. Sino sa tingin ninyo ang magsasabi ng totoo? Sino ang tunay na may tapang? At sino ang puro forma lang? I-share ang video na ito para makarating ang katotohanan sa bawat sulok ng Pilipinas at sa buong mundo. Ito po muli ang inyong lingkod, nag-iiwan ng paalala. Ang katotohanan ay pilit mang itago, lilitaw at lilitaw pa rin para palayain ng bayan. Ako si Lan, ito ang hatol ni Lan sa #WalkWithLan. Kita-kits sa susunod na laban mga kababayan. God bless sa inyong lahat. Mabuhay po ang Pilipinas. Paalam sa inyong lahat.